Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5316-5335. Kabanata 5316. During ang huling tugma, naubos ni James ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan, maging mula sa kanyang hilaw na katawan o mula sa kanyang base sa paglilinang, upang maalis ang kanyang kalaban. Siya ngayon ay katulad ng isang kandila sa hangin. Di nagtagal, nagpa siya ang Yefteres sa susunod na kalaban ni James, na naging isang magsasaka din sa huling yugto ng soberanong pang-anim na ranggo. Sa puntong ito, hindi isang solong tao sa madla ang naglagay ng kanilang mga taya kay James dahil naisip silang lahat na mawawala siya sa oras na ito. Inilalagay ko ang aking pusta sa 49. Si Latros ay gumawa ng isang holy herbs ng Genesis. Hindi mo ba iniisip na mawala ang halamang gamot? Sinulyapan siya ni Lemuel. Ngumisi si Latros. 49 ay tila isang medyo mapaghangad at mapagkukunan na tao. Hindi sa palagay ko madali siyang mawawala. Marahil ay mayroon siyang isang uri ng backup na plano. Isang malabong ngiti ang nakabitin sa mukha ni Lemuel habang nakikinig siya kay Latros. Inalok din niya ang ilan sa kanyang mga kayamanan at pumuste kay James na nanalo. Kung si James ay mananalo sa susunod na tugma, sina Lemuel at Latros ay mananalo rin ng mga kayamanan na katumbas ng mga item na ginamit nila bilang taya mula sa lumalaking premyo ng James. Tinanong ni Lemuel, hindi ba kalaunan ay ipadala ng Yefteres ang isa sa kanilang bihasang, henyo ng mga nagtatanim upang talunin si James at manalo muli ang lahat ng mga premyo? Si Latros ay nag-sneak, iyon ay mangyayari, syempre. Sa ganoong paraan, maiiwasan ng Yefteres ang pagdurusa ng malaking pagkalugi. Ang tanging natalo sa huli ay ang mga betters. Panipi. Pagkatapos lamang, isang bagong mapaghamon ang material sa arena. Ako si Moren Yeftero, isang miyembro ng lahi ng Yeftero. Ang tao ay yumuko ng bahagya at magalang na ipinakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, nagtanong siya ng nakangiting, magagawa mo bang magpatuloy sa pakikipaglaban, Ginoo? Sa palagay ko dapat mong seryosong isaalang-alang ang pagsuko ngayon. Sa ganoong paraan, hindi mo pa ito makukuha ng buhay dito. Isang mapaghamon sa rurok ng huli na yugto ng soberanong pang-anim na ranggo. Tila ang mga Yefteres ay tapos na niloloko. Nais nilang wakasan ang 49 ngayon. Ang mga magsasaka sa madla ay tinalakay ng husto sa kanilang sarili. Dahan-daang umakyat si James sa kanyang mga paa at pinunasan ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Sinabi niya sa pamamagitan ng masungit na paghinga, hindi ko inamin ang pagkatalo. Maaari kang lumapit sa akin sa lahat ng mayroon ka. Nagkaroon ka ng iyong pagkakataon. Nagdilim ang mukha ni Moren. Sa sandaling natapos niya na sabihin iyon, nag-teleport si Moren at muling lumitaw sa harap ni James. Kasabay nito, itinapon niya ang isang malakas na suntok sa tiyan ni James. Si James ay ipinadala na lumilipad sa hangin. Agad na makita ng madla ang mga bagong bitek na lumilitaw sa katawan ni James kung saan siya nataman. Sa lahat, sinubukan ni James na mapahusay at maperpekto ang kanyang mga kasanayan at pisikal na kondisyon sa bawat ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, nang hindi gumagamit ng alinman sa kanyang mga kapangyarihan o kakayahan, si James ay walang tugma para sa isang tulad ni Moren, na nasa rurok ng huling yugto ng soberanong pang-anim na ranggo. Nakakaintriga na sapat, nakaligtas si James sa malakas na welga na iyon. Tila maaari pa rin siyang magtagal sa labanan sa kabila ng kanyang malubhang pinsala. Test Sock. Panipi. Ang mapaghamon ay hindi nagpigil sa lahat. Ang taong iyon ay seryosong sinusubukan na tapusin ang 49. Panipi. Ang ilan sa mga tagapakinig ay hindi maaaring mapanood ang eksena habang si James ay binugbog sa isang pool. Sa sandaling iyon, ang malaking halaga ng enerhiya ay pinakawalan mula sa ilan sa mga microcosms na mayroon sa katawan ni James. Sa loob ng ilang segundo, napuno ng mga energies ang katawan ni James at pinalakas ang kanyang aura.
Inaktibo ni James ang sining ng pagtanggi sa langit. Gayunpaman, hindi niya na-unlock ang lahat ng mga microcosms sa kanyang katawan at pinakawalan ang lahat ng enerhiya na nakaimbak sa kanila. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagkilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5317. James ay tinutukoy na manalo ng mga laban na ito. Gayunpaman, nais niyang talunin ang kanyang mga kalaban at manalo lamang sa pamamagitan ng isang bahagyang margin. Sa ganoong paraan, ang mga Yefteres ay hindi maaalerto sa kanyang pagganap. Nakuha ni James ang isang pagpapalakas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng bahagyang pag-activate ng sining ng pagtanggi sa langit. Bagaman ang mga kapangyarihan ni Moren ay higit pa sa kanyang, sa wakas ay ipinagtanggol ni James ang kanyang sarili mula sa pag-atake ni Moren. Sa oras na ito, ang labanan ay tumagal ng ilang araw. Nang maglaon, pinamamahalaang ni James na patayin ang kanyang kalaban habang patuloy siyang nakikipaglaban at hinayla sa kabila ng mga logro. Kapag siya ay tapos na, bumagsak si James sa sahig habang siya ay lumitaw na ganap na ginugol. Ang taong iyon ay may ilang mga aces up ang kanyang manggas. Hindi ko inaasahan na siya ay manalo sa kanyang kalagayan. Panipi. Wow! Ang kanyang premyo pool ay napakalaki. Karamihan sa mga tagapakinig ay hindi mapigilan ang mga kayamanan na naipon sa premyo ng James. Sa kabilang banda, si Clotilde ay nanatiling tahimik habang tinitigan ang lalaki na nakahiga sa sahig. Magpadala ng isa sa aming mga miyembro ng ranggo ng Petit Celestial para sa susunod na labanan. Sa oras na ito, nagpasya si Clotilde na magpadala ng isang Petit Celestial ranggo na mapaghamong sa James Arena. Isang Petit Celestial ranggo na mapaghamon. Ito ay isang inter-rango na labanan ngayon. Ang mga Yefteres ay nagiging seryoso. Panipi. Nagkaroon ng isang maliit na kaguluhan sa karamihan ng tao habang ang madla ay nakita ang isang Petit Celestial ranggo na lumilitaw sa arena. Si Latros ay tila nasa sabik din. Ito ang pangwakas na pag-ikot. Pagkatapos, si Lemuel ay sumimangot ng bahagya nang marinig ang kanyang mga salita. Ano ang ibig mong sabihin sa huling pag-ikot? Ipinaliwanag ni Latros, nakakakita kami ng isang mapaghamon na ang ranggo ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa 49 na pagpasok sa arena ngayon. Kung 49 na panalo sa susunod na tugma, maaari niyang i-lock ang kanyang premyo pool. Walang sino mang pinapayagan na ilagay ang kanilang mga taya sa kanya mula sa puntong iyon pasulong. Sa halip, maaari lamang silang tumaya sa panig ni Yefteres para sa kasunod na mga tugma. Panipi. Ang totoong kasiyahan ay nagsisimula ngayon. Sa bawat oras na 49 na panalo sa isang labanan pagkatapos nito, ang kabuoang halaga ng mga premyo na nanalo siya ay makakakuha ng doble. Panipi. Tumanggaw si Lemuel habang nakinig siya sa paliwanag ni Latros. Sa madaling salita, ang mga magsasaka sa labas ay hindi may lalagay ang kanilang mga taya kay James sa sandaling siya ay nanalo sa susunod na labanan. Kasabay nito, ang mga Yefteres ay kailangang maging mas matino sa kanilang mga desisyon na sumusulong. Kung ipapahayag ni James na siya ay tapos na sa mga hamon sa anumang oras na hindi kanais-nais sa Yefteres, hindi na nila mababalik ang alinman sa mga kayamanan na nawala sa ngayon. Bukod doon, ang Yefteres ay malamang na hindi magbibigay ng higit pang mga kayamanan para sa kasunod na mga tugma ni James. Sa halip, bubuksan nila at tatanggapin ang mga taya mula sa madla. Sa makatuwid, ang inter-rango na labanan ay minarkahan ang simula ng isang bagong format sa kung paano pinangangasiwaan ng Yefteres ang pagtaya. Karaniwan, ang Yefteres ay magsisimula lamang sa mga inter-rango na laban matapos na manalo ang paligsahan sa isang tiyak na bilang ng mga laban. Gayunpaman, si Clotilde ay hindi ordinaryong miyembro ng lahi ng Yeftero. Binigyan siya ng awtoridad na pangasiwaan at pamahalaan ang mga arena na ito dahil sa kanyang mga kakayahan. Napansin ni Clotilde na si James ay nagpapanggap na mahina upang subukan at palagwin ang kanyang premyo pool. Kung nagpatuloy siyang magpadala ng mga mapaghamon sa pinakamataas na ranggo, ang Yefteres ay unti-unting mawawalan ng higit na kayamanan sa bawat tugma. Ang inter-rango na labanan ay malapit nang magsimula. Panipi. Matagal-tagal na mula nang makita namin ang isa. Natutuwa akong nagpasya akong dumating sa oras na ito. Hindi ba masyadong iniisip ni Clotilde ang taong iyon? Paano niya lalaban ang isang Petit Celestial ranggo ng ranggo sa kondisyong iyon? Well,
Hindi mo dapat kalimutan ang katotohanan na tinalo niya ang lahat ng kanyang mga dating kalaban sa kondisyong iyon. Si Clotilde ay nakaupo sa isang upuan sa loob ng isang silid sa tuktok ng isang matangkad na tower. Ang kanyang bantay na nakamit ang huli na yugto ng Marshal Celestial Rango ay nagtanong, Ms. Clotilde, kinakailangan ba para sa amin na magpadala ng isang miyembro ng rango ng Petit na Celestial upang labanan ang taong iyon? Isang malabong ngiti ang naglaro sa mga labi ni Clotilde. Dinala siya rito ni Latros Theritos, pinuno ng Theatens, at nagmula siya sa mga lupain sa labas ng madilim na mundo. Sa una, hindi ko naisip ang marami sa kanya. Gayunpaman, sa paghuhusga sa nangyari hanggang ngayon, ang taong ito ay hindi ordinaryong magsasaka. Patuloy lang sa panonood. Sa kalaunan, ang mga pagtaya laban sa kanya ay magdurusa ng malaking pagkawala. Gayunpaman, ang Yefteres ay magiging pa rin ang pinakamalaking nagwagi. Kumbinsido si Clotilde matapos na mapanood ang lahat ng mga laban ni James hanggang ngayon. Inaasahan kong nagtagumpay siya sa pagtalo sa Petit Celestial Rank Cultivator. Ito ay patunayan na tama ako, ungol ni Clotilde sa kanyang sarili. Habang ang ilang mga magsasaka sa madla ay naiintriga ng iba't ibang mga kayamanan na lumilitaw sa pool ni James, karamihan sa iba pang mga magsasaka ay nanunood ng tugma ng higit na nag-iingat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5318. Sa madilim na daigdig, ang ilang mga magsasaka ay may kakayahang talunin ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang, ngunit ang karamihan sa kanila ay mga henyo mula sa mas kilalang mga grupo ng mga primevals. Karaniwan, ang mga henyo na ito ay hindi makikibahagi sa isang interrango na labanan ng walang ingat. Bukod doon, ang mga tao mula sa madilim na mundo ay hindi gaanong alam tungkol sa mundo at buhay na lampas sa kanilang rehiyon. Hindi sila interesado sa mga liblib na lugar dahil itinuring nila ang mga nilalang doon na mas mababa sa kanila. Gayunpaman, nahuli nila ang balita tungkol sa ilan sa mga makapangyarihan, karampatang magsasaka mula sa labas ng madilim na mundo. Ang mas matalinong mga magsasaka ay hindi nagmadali upang tumaya laban kay James kahit na siya ay napapagod at nasugatan ng masama. Ito ay dahil wala silang impormasyon tungkol sa totoong potensyal at background ni James. Sa kabilang banda, ang ilang mga magsasaka ay hindi mapigilan ang tukso ng pagsusugal dahil ang mga logro ay tila sa kanilang pabor. Ang ilan sa kanila ay binalak pa na gamitin ang lahat ng kanilang mga pag-aari at kayamanan upang tumaya sa mapaghamong mula sa Yefteres. Sa ganoong paraan, maaaring magkaroon sila ng isang pagkakataon upang manalo ng isang mahusay na bahagi ng prize pool ni James. Sa sandaling mabuksan ang pagtaya, mabilis na inilagay ng mga magsasaka ang kanilang mga taya. Sa isang flash, ang halaga ng mga kayamanan na naipon sa premium pool ng Yefteres ay tumutugma sa premium pool ni James. Ako si Horus Yeftero, at pumasok ako sa maagang yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Tinitigan ni Horus si James, na nakahiga pa sa sahig. Dapat mong ihinto ang kumikilos ng mahina at simyo lang ibigay ang iyong lahat ngayon kung hindi mo nais na mamatay. Panipi. Napagtanto ng mga Yefteres na ang pagganap ni James sa kanyang nakaraang mga laban ay lahat ng kilos. Ang maagang yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Kinurot ni James ang labi niya. Dahan-daang lumapit siya sa kanyang mga paa at isinaaktibo ang kanyang lakas sa buhay. Habang ang kanyang katawan ay agad na napuno ng enerhiya, ang mga sugat na nakakalat sa paligid ng kanyang katawan ay gumaling sa isang kamangha-manghang bilis. Pagkatapos, gumawa siya ng maraming mga halamang gamot at mabilis na hinihigop ang mga ito upang lagyan muli ang kanyang mga kapangyarihan. Tulad ng inaasahan ko, na ang 49 ay hindi mahina sa paglitaw niya. Natutuwa akong pinigilan ko mula sa pagtaya sa panig ng Yefteres ngayon. Ang mga hindi naglagay ng kanilang mga taya kay Horus ay nadama na bahagyang naaliw, samantalang ang mga gumawa ay nagpapasaya sa kanya sa loob. Kahit na ang 49 ay may ilang uri ng backup na plano para sa mga laban na ito, sasabihin ko na mahirap pa rin para sa kanya na manalo laban sa isang Petit Celestial rango ng rango, puna ng isa sa mga taga-suporta ni Horus. Sa loob ng arena, tahimik na tinitigan ni James ang kanyang kalaban. Nalaman niya ang mga patakaran ng mga laban na ito. Kaya, nalaman niya na wala ng sino man sa madla ang papayagan na pumusta sa kanya kung siya ay manalo sa susunod na tugma. Inunat ni James ang kanyang likuran at sinabi ng mahinahon, ito ay ilang oras mula nang huli akong lumaban.
Dapat mong gamitin ang bawat kasanayan na natutunan mo. Kung hindi, hindi mo ako matatalo. Bastard ka. Tumigas ang ekspresyon ni Horus. Nag-teleport siya sa susunod na instant at muling napakita bago si James. Itinaas ni James ang kanyang kamao upang kontrahin ang pag-atake ni Horus. Boom! Habang nakikipag-ugnay ang dalawa sa kanilang mga kamao, ang napakalaking puwersa na nabuo ay itinapon si James sa hangin. Mahaba, malaking bitek na nabuo kasama ang braso ni James. Nang hindi gumagamit ng alinman sa mga kasanayan sa lagda, si James ay walang tugma para kay Horus. Si Horus ay walang balak na putulin si James ng anumang slack. Whoosh! Isang violet beam ng light shot down mula sa kalangitan habang si Horus ay nagkakasundo ng isang lilang taybak sa kanyang palad. Horus swang ang kanyang taybak ng mabigat sa direksyon ni James at nakabuo ng libo-libong mga energies ng violet sword na naglalayong para sa kanyang target. Agad na isinaaktibo ni James ang landas ng Marcy Ice at pinakawalan ang lakas ng martial path. Sa isang instant, si James Aura ay tumaas ng malaki. Pagkatapos, mabilis niyang pinagsama ang isang protection na hadlang sa paligid niya. Sa kasamaang palad, ang protection na hadlang ni James ay kumalas sa sandaling umulan ang lakas ng violet sword. Ang mga malalim na pagbawas na nabuo sa balat ni James habang siya ay tinamaan ng energies ng taybak. Kahit na na-channel niya ang martial path power, si James ay maaaring bahagya na humawak laban kay Horus. Ang Yefteris ay nagbigay ng espesyal na pagsasanay kay Horus upang ihanda siya para sa mga laban na ito. Si Horus ay itinuturing na hindi magkatugma sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Tanging ang mga nagtatanim ng henyo mula sa mga primeval ay maaaring talunin ang isang tao ng kanyang kalibre. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5319. James ay gumamit ng Blithe Omniscience at iniwasan ang natitirang energies ng taybak. Sa kalaunan ay tumigil siya sa isang ligtas na lugar upang mahuli ang kanyang paghinga. Nakakuha siya ng ilang mga kasanayan, ungol ni James sa ilalim ng kanyang paghinga. Sasabihin ni James na ang mga kapangyarihan mula sa landas ng Marcy Ice ay hindi sapat upang matulungan siyang kumuha ng Horus. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, nagpasya si James na mailabas ang defying langit na sining. Binuksan niya ang lahat ng mga microcosms sa kanyang katawan at isinagawa ang 33 hakbang. Sa loob ng ilang segundo, lumago ng malaki si James Aura habang pinagsama ito sa aura mula sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, nadama ni Horus ang labis na presyon na bumababa sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Bumaba siya mula sa kalangitan at bumagsak ng malakas sa sahig sa susunod na instant. Napakaganda ng puwersa na gumawa pa ito ng isang malalim na butas sa konkreto. Whoosh! Isang lila na light beam ang bumaril patungo sa kalangitan habang pinamamahalaan ni Horus na malampasan ang presyon at lumipad sa butas. Si James ay nagawang magdulot ng ilang pinsala kay Horus sa pamamagitan ng paggamit ng Defying Heavens Art upang mapahusay ang kanyang mga kapangyarihan at aura. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat upang paksain si Horus. Sa panahon ng maikling oras na iyon, nabuo at pinakawalan ni Horus ang isang mabisyo na enerhiya ng landas ng taybak. Tumayo si James na nakaugat sa lugar dahil siya ay pansamantalang naapektuhan ng enerhiya. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, natagpuan ni James na ang dugo ay dumadaloy sa isang bukas na sugat sa kanyang tiyan. Ilang segundo lamang ang nakalilipas, ang lilang taybak ni Horus ay tumusok sa bahaging iyon ng katawan ni James at nagdulot ng pinsala. Kasabay nito, si James ay napatay ng ilang metro ang layo ng napakalaking enerhiya ng landas ng taybak. Kahit na sa mga kapangyarihan ng landas ng Marcy Ice at ang defying langit na sining, nahihirapan si James na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pag-atake ni Horus. Gayunpaman, hindi gagamitin ni James ang marami sa kanyang iba pang mga kasanayan sa lagda mula nang magsimula ang labanan. Napagpasyahan niyang manatili sa planong ito, na sapat na upang mapanatili siyang buhay, habang sinubukan niyang alisin si Horus. Si James ay kumuha ng mas maingat na diskarte habang ang labanan kasama si Horus ay nagdrag. Gagampanan niya ang Blithe Omniscience upang maiwasan ang mga nakamamatay na pag-atake at isawsaw si Horus tuwing nakita niya ang pagkakataon. Sa paglipas ng oras, paminsan-minsan ay may lalabas ni James o ay aktibo ang ilang mga kasanayan sa lagda na sa halip ay pangkaraniwan o pangkaraniwan.
Hindi pa niya ginamit ang alinman sa napakahusay, malakas na kasanayan sa lagda, na lahat ng kanyang mga card ng trumpeta. Ang labanan sa pagitan nina James at Horus ay tumagal ng higit sa 1 buwan. Si James ay nagtamo ng maraming pinsala pagkatapos ng mahabang buwan. Gayunpaman, si Horus ay tila hindi maaaring bigyan si James ng isang nakamamatay na suntok kahit gaano pa siya sinubukan. Sa kabilang banda, pinamamahalaang ni James na magdulot ng mga sugat at pinsala sa Horus ngayon at muli sa panahon ng kanyang mga pagtatangka sa ambush. Unti-unti, ang pisikal na kondisyon ni Horus ay hindi naiiba sa James. Sa isang sulyap, lumitaw na si Horus ay nasa itaas na kamay sa labanan. Si James ay tila lamang na tumagal sa ito hanggat ipinagpatuloy niya ang paggamit ng Blithe Omniscience. Samantala, pinapanood ni Clotilde kung ano ang nangyayari sa arena sa lahat ng oras na ito, at nabanggit niya sa isip ang lahat ng mga kasanayan sa lagda ni James. Ang mga analist ng labanan mula sa Yefteris ay nag-aaral din at kumuha ng mga talaan ng mga kasanayan at kakayahan ni James upang malaman ang isang paraan upang talunin siya. Sa puntong ito, napagpasyahan ni Clotilde na hindi magagawang manalo si Horus sa labanan kahit na mas malakas siya sa technically kaysa kay James. Mawawala si Horus kung hindi niya matatapos ang labanan anumang oras sa lalong madaling panahon. Tulad ng hinulaang Clotilde, si Horus ay pinatay habang ang labanan ay pumasok sa 3 buwan. Nagawa ni James na mag-ambush at tapusin si Horus, na naabot ang kanyang limitasyon. Kahit na kinuha nito si James ng maraming oras at pagsisikap na manalo sa tugma, gayunpaman siya ay nalulugod sa mga resulta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5320. Sa kabilang banda, ang mga analist ng Yefteris ay naobserbahan ang labanan sa nakaraang ilang buwan. Nagkaroon din sila ng mga paraan upang talunin si James sa susunod na pag-ikot. Kasabay nito, ang prize pool ni James ay nadouble muli habang pinamamahalaang niyang alisin ang kanyang kalaban sa kanyang kamakailang labanan. Sa pamamagitan ng paraan, maaari bang 49 na gamitin ang tayback na inaalok niya bilang pusta upang labanan. Tumingin si Lemuel kay Latros at nagtanong. Yep, paliwanag ni Latros, ngayon na marami siyang kayamanan sa kanyang premyo na pool, 49 ang maaaring ibalik ang mga item na inalok niya bilang mga taya sa simula. Gayunpaman, hindi siya pinapayagan na alisin ang alinman sa mga bagong kayamanan sa kanyang kasalukuyang premyo pool. Magagawa lamang niya iyon kapag idineklara niya na tapos na siya sa laban at nais na umalis sa arena. Ang lahat ng mga item na kasama sa 49's prize pool ay magiging kanyang i-claim. Panipi. Nakikita ko. Malawak na ngumisi si Lemuel. Ang tunay na kasiyahan ay hindi pa nagsimula, pagkatapos. Panipi. Noong nakaraan, nasaksihan ni Lemuel kung paano kinuha ni James ang isang mahusay na kulturang pang-celestial na ranggo sa pamamagitan ng paggamit ng Suprema's Sword noong siya ay nasa soberanong pangatlong ranggo. Ang huling kalaban ni James ay nakarating lamang sa maagang yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Nanalo siya muli, 49 na nakakuha ng napakaraming kayamanan sa kanyang premium pool. Marahil ay pipiliin niyang ihinto ngayon. Kailangan niyang. Nagpanggap siyang mahina sa mga unang pag-ikot. Sa huling labanan, ginamit niya ang lahat ng mga kasanayan na alam niya at nanalo sa pamamagitan ng pag-ambag ng kanyang kalaban ng paulit-ulit. Kung pinili niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, maaaring mawala siya sa kanyang buhay at lahat ng mga kayamanan sa oras na ito. Maaga pa rin upang sabihin. 49 ay hindi pa nagamit ang tayback. Maaari niyang ibalik ang tayback ngayon na ang kanyang premium pool ay sapat na malaki. Ang tayback na iyon ay isang napakahusay na sandata. 49 ang dapat mailabas ang malakas na pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng tayback. Panipi. Ma'am. Iyon ang Suprema's Sword na nagmula sa Supremacium ng Central Plane na matatagpuan sa labas ng madilim na mundo. Narinig ko na ang tayback ay ginawa mula sa mga landas ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano ng pagkakaroon ng isang henyo na nagtatanim ng rehiyon na iyon. Sa 49 na kakayahan, dapat niyang labanan ang isang Petit Celestial ranggo ng ranggo sa rurok ng huli na yugto ng ranggo. Karamihan sa mga magsasaka sa madilim na mundo ay nagbabayad ng kaunting interes sa mga kaganapan na nangyayari sa iba't ibang mga eroplano ng labas ng mundo. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay narinig ang tungkol sa Suprema's Sword dahil ang sandata ay nakakuha ng maraming katanyagan at pansin sa nakaraan.
Hindi namin siya maaaring manalo sa susunod na pag-ikot. Nagsimula si Clotilda, magpadala ng isang miyembro na nakamit ang rurok ng huling yugto ng ranggo ng Petit Celestial sa arena. Ms. Clotilda, hindi mo ba nasusuklian ang mga kakayahan ng taong ito? Ang Tayback ay ang kanyang trump card. Ngayon na nanalo siya sa labanan ng interrank, maaari niyang ibalik ang Tayback at gamitin ito para sa paparating na labanan. Sa mga kapangyarihan ng Tayback, maaari pa niyang talunin ang isang tao sa rurok ng ranggo ng Petit Celestial. Panipi. Sa kanyang karanasan bilang isang Martial Celestial ranggo ng ranggo, maaaring maramdaman ni Clotilda ang napakalawak na kapangyarihan na nilalaman sa loob ng Suprema's Sword. Pumasok si Bear Ely sa arena, itinuro ni Clotilda sa isang walang pagbabago na tinig. Bear Ely Yeftero. Ang bantay ni Clotilda ay bahagyang natanggap ng marinig ang pangalang iyon. Samantala, nakaupo si James sa sahig ng arena at nakatuon sa pagpapagaling ng kanyang mga pinsala at muling pagdadagdag ng kanyang mga kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang sandali, isang taong may edad na sa isang itim na balabal ang material sa arena. Nagdala siya ng isang malaking Tayback sa kanyang likuran. Bear Ely Yeftero. Siya ay isang Petit Celestial ranggo ng ranggo sa rurok ng kanyang mga kapangyarihan. Ang Bear Ely ay ang pinakamalakas sa gitna ng Petit Celestial rank cultivator na kabilang sa Yeftero race. Ipinapadala lamang siya ng Yefteris kapag nais nilang ibagsak ang mga mahirap na paligsahan. Ano pa, ang Tayback ni Bear Ely ay isang bihirang sandata na ginawa ng mga Yefteris. Ang mga kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa Suprema's Sword. Tila ang Yefteris ay walang balak na hayaan ang 49 na lakad palayo sa lahat ng mga premyo. Ilagay natin ang aming mga taya sa sandaling magbubukas ito. Mawawalan ka ng pagkakataon kung mabagal ka. Sigurado ako na ang Yefteris ay mag-aalok ng mga kayamanan na katumbas ng 49 na premyo na pool bilang kanilang pusta na unang maibalik ang lahat ng mga kayamanan na nawala sa ngayon. Halos lahat ng mga magsasaka sa madla ay pinapanood ang arena ni James na malapit upang maghanda upang ilagay ang kanilang mga taya. Sa loob ng arena, nakatingin si James kay Bear Ely. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5321. James ay maaaring makaramdam ng Bear Ely ay nasa rurok lamang ng ranggo ng Petit Celestial. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nakamamatay sa paningin ng Tayback ni Bear Ely. Sa sandaling nagsimula ang sesyon ng pagtaya, inilagay ng mga Yefteris ang kanilang mga taya bago ang iba pang mga powerhouse ay maaaring yumapekto. Alam ko ito. Inilagay ng Yefteris ang malaking taya sa Bear Ely. Dapat silang maging kumpiyansa sa pagtanggal ng 49. Sok. 49 ay nasa maagang yugto lamang ng pinakamataas na ranggo ngunit ang isang kalaban sa ranggo ng Petit Celestial. Kahit na siya ay mawala, ang kanyang pangalan ay kumakalat at malayo sa madilim na mundo. Hanggat hindi siya matigas ang ulo at sumuko sa oras, handa akong mag-recruit sa aming lahi. Huwag mo ring isipin ito. Dinala siya rito ng pinuno ng Theaten race, Latros. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na mag-recruit sa kanya. Pinag-uusapan ng mga manonood ang kanilang sarili. Ang mga browser ni Latros ay lumabo. Lumingon siya kay Lemuel at tinanong, 49 ba ang makikipaglaban kay Bear Ely? Tinanong ni Lemuel, malakas ba si Lemuel? Tumango ako at sinabi, malakas siya at pinagkadalubhasaan ang maraming mga supernatural na kapangyarihan. Ang kanyang sandata ay Katanji Tangi din. Duda ako na nawala siya laban sa isang tao sa ranggo ng Petit Celestial. Bukod dito, siya ay isang powerhouse na maaaring hilahin ang mga interrango na laban. Maaari niyang labanan ang isang powerhouse sa Great Celestial rank, kahit na sa kanyang kasalukuyang ranggo. Sa kanyang sandata, kahit na siya ay may pagkakataon laban sa isang tao sa Great Celestial ranks middle o mamaya na yugto. Panipi. Mahinahon na sinabi ni Lemuel, kaya't sinasabi mo na ang 49 ay praktikal na nakikipaglaban sa isang kalaban na may lakas ng mahusay na ranggo ng Celestial. Tanong ni Latros, nagulat, sa paghuhusga sa iyong pagpapahayag, marami kang tiwala sa kanya. Haha, nag-shock si Lemuel. Matapos masaksihan si James na talunin ang isang powerhouse sa unang yugto ng Great Celestial Rango habang nasa maagang yugto lamang ng Sovereign Third Rank, natural na may tiwala si Lemuel kay James. Ngayon na si James ay pumasok sa pinakamataas na ranggo ng soberanong,
maaaring labanan ni James si Bear Ely kahit na wala ang Themsurge art. Bukod dito, si James ay isang pambihirang figure sa kanyang nakaraang buhay at nilinang ang Genesis Path banal na kasulatan. Dapat kong makita ang mga supernatural na kapangyarihan mula sa Genesis Path banal na kasulatan. Bulong ni Lemuel. Inaasahan niya ang labanan ni James at ang dami ng kayamanan na kanyang mananalo. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan at natatanging mga materyales sa premium pool ay dapat sapat para maabot ni James ang banal na ranggo ng langit at mapahusay ang kanyang pisikal na katawan. Ang sesyon ng pagtaya ay tapos na sa lalong madaling panahon. Sa arena, inilagay ni Bear Ely ang kanyang kamay sa likuran niya at tiningnan ng mahinahon si James. Bagaman alam ni James na ang kanyang kalaban ay malakas, mas nababahala siya tungkol sa premium pool. Sumulyap siya at ngumiti ng nasiyahan matapos na mapatunayan ang dami ng mga kayamanan. Panahon na upang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Tinatawag ni James ang Suprema's Sword mula sa prize pool. Mabilis na lumipad ang tayback sa kanya. Kinuha niya ang tayback, at agad na lumaki ang kanyang kumpiyansa. Ang labanan ni James ay nakakuha ng maraming pansin dahil bihira ito para sa isang tao sa pinakamataas na ranggo ng pinakamataas na ranggo upang labanan laban sa isang kalaban sa ranggo ng Petite Celestial. Ito ay mas kawili-wili dahil ang kalaban ni James ay isang sikat na powerhouse mula sa Yefteris. Bilang isang resulta, ang iba pang mga arena sa gumuho na puwang ay pansamantalang sarado. Ang balita tungkol sa labanan ay kumalat tulad ng wildfire. Ang isang kahanga-hangang mapaghamon ay lumitaw sa arena ng Yefteris. Nasa maagang yugto lamang siya ng pinakamataas na ranggo, ngunit pinilit niya ang Yefteris na magpadala kay Bear Ely, isang powerhouse sa ranggo ng Petite Celestial. Talagang malakas ang mapaghamong. Hayaan mo na manood. Matapos malaman ang balita, maraming mga powerhouse ang sumugod sa arena ng Yefteris. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5322. Many na nilalang ay lumapit sa arena ng Yefteris upang mag-isip ng labanan. Tumayo si James sa arena kasama ang Suprema's Sword. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng tayback, at ang kanyang kumpiyansa ay nag-skyrock. Tumayo si Bear Ely kasama ang kanyang mga kamay sa likuran niya habang ang kanyang aura ay unti-unting lumalakas. Bagaman siya ay nasa rurok lamang ng ranggo ng Petite Celestial, siya ay likas na matalino. Bukod dito, nilagyan siya ng isang tayback na espesyal na ginawa ni Yefteris para sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na pumatay kahit isang kalaban sa Great Celestial rank. Swoosh! Ang referee ay lumitaw sa arena. Tiningnan niya si James nang walang pasubali at sinabi, ang mga patakaran ng labanan na ito ay mananatiling pareho. Maaari kang pumili upang sumang-ayon sa pagkatalo. Gayunpaman, mawawala ka sa lahat sa premium pool. Si James ay sumigaw, paano ako sumuko kapag nakakuha na ako ng maraming kayamanan? Maaari kang magsimula. Matapos ipahayag ng referee ang simula ng laban, nawala siya mula sa arena. Si Bear Ely ay tumayo nang walang paggalaw sa arena, at ganoon din si James. Mahigpit na hinawakan ni James sa Suprema's Sword. Alam niyang si Bear Ely ay isang matigas na kalaban at kailangan niyang lumabas. Bigla, tinawag ni James ang kanyang lakas ng martial path at espiritual na kapangyarihan. Ang kanyang laman, kaluluwa, at dugo ay naglabas ng makapangyarihang puwersa. Pagkatapos, sinundan niya ang pagtatalo ng langit na langit. Sa nakaraang labanan, ginamit na ni James ang Defying Heavens art. Habang nagpapahinga, kinuha niya ang pagkakataon na muling lagyan ng kapangyarihan ang kapangyarihan sa microcosm ng kanyang katawan. Malaki ang napabuti ni James Ores sa pagpapala ng iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan. Handa ka na ba? Magsasagawa ako ng aksyon, sabi ni Bear Ely. Sige. Itinuro ni James ang kanyang tayback sa Bear Ely. Swoosh! Si Bear Ely ay hindi nawawalan ang kanyang tayback at tumalon sa hangin. Ang kanyang aura ay bumuti muli pagkatapos niyang gamitin ang tayback. Ang tayback ay halos 2 metro ang haba. Mayroon itong makintab at makintab na puting talam, na may ilang mahiwagang inskripsyon na inukit dito. Iyon ang Bearlit Sword. Bagaman si Bear Ely ay nasa rurok lamang ng ranggo ng Petite Celestial, ang kanyang sarili na landas ng tayback, ang ganap na sining ng tayback, ay nakakatakot.
Ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay masiraan ng loob kapag ang kanyang ganap na sining ng Taybak ay pinagsama sa Bearlit Sword. Maaari pa rin niyang patayin ang isang powerhouse sa huling yugto ng Great Celestial Rank na may isang suntok lamang. Iyon ay sinabi, siya ay ganap na pinatuyo ng kanyang enerhiya na may isang suntok lamang at maging mahina. Ang isang suntok ay dapat na higit pa sa sapat. Sumasang-ayon ako. Hindi ako naniniwala sa 49 na makatiis ng isang pag-atake mula kay Bear Ely. Ang madla sa labas ng arena ay lumaki ng malaki. Kahit na hindi na nila may lalagay ang mga taya, nasa sabik ang mga powerhouse na panoorin ang labanan. Sa arena, hinawakan ni Bear Ely ang Taybak ng Bearlit at naglabas ng isang malakas na aura. Itinuro niya ang kanyang Taybak pasulong, at ang makapangyarihang lakas ng Taybak ay sumisid sa hangin. Ang mga energies ng Taybak na ito ay naglalaman ng isang pambihirang kapangyarihan na umuusbong sa aura ng kamatayan. Isa lamang sa enerhiya ng Taybak ay madaling pumatay ng isang powerhouse sa rurok ng ranggo ng Petit Celestial. Pinakilos ni Bear Ely ang lahat ng kanyang lakas, na hindi nagpapakita ng awa kay James. Sa sandaling lumitaw ang enerhiya ng Taybak sa lugar, maramdaman ni James kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, tiwala siya sa pag-parry ng pag-atake sa Suprema's Sword. Agad na kinasuhan si James ng Suprema's Sword. Siya flickered sa buong arena at mabilis na sinira ang libo-libong energies ng Taybak. Pagkatapos, lumitaw siya bago si Bear Ely at sinampal ang Suprema's Sword out. Itinaas ni Bear Ely ang kanyang Taybak upang hadlangan ang pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5323. Ang Suprema's Sword at Bearlit Sword ay nakalock sandali. Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay magkakaugnay at nagdulot ng pagsabog. Boom! Ang isang malakas na alon ng pagkabigla ay sumabog at sumisid sa lugar. Si James ay sumabog sa puwersa at nawalan ng balanse. Mabilis na nakuha ni Bear Ely ang pagkakataon na atake. Nagpakita siya sa harap ni James sa isang mata ng mata at pinalabas ang kanyang Taybak. Itinapon ni James ang Blight Omniscience at iniwasan ang pag-atake. Gayunpaman, ang Yefteris ay naglikha ng isang paraan upang kontrahin ang Blight Omniscience. Nawala si Bear Ely kaagad pagkatapos ni James. Nang lumitaw si James sa malayo, sinundan siya ng sword ng Bearlit at tumagos sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang ilang mga energies ng Taybak ay sumabog sa kanya at nawalan ng kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang landas ng Taybak ay kamangha-manghang. Nagulat si James. Si James ay napakamaingat sa laban. Mabilis niyang pinalipat ang landas ng buhay, at isang malakas na kasiglahan na damaloy sa kanyang katawan upang mabagong muli ang kanyang laman. Pagkatapos, naaktibo niya ang Femsurge Art. Ang kanyang katawan, kaluluwa, dugo, lakas, at aura ay pinahusay ng malaki. Naabot ni James Sora ang rurok ng Petit Celestial Rank, at ang kanyang lakas ay nasa yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Ano ang Bear Ely murmured sa pagkabigla matapos na madama ang lakas ni James. Hindi ko inaasahan na pinagkadalubhasaan mo ang gayong kahanga-hangang supernatural na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat. Panipi, ito ay higit pa sa sapat upang patayin ka. Si James ay nanatiling walang ekspresyon. Ayaw ni Bear Ely na mag-aksaya ng oras sa mga salita. Tumalon siya sa hangin gamit ang kanyang Taybak. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay nagsimulang magbago, at ang kakaibang enerhiya na inilabas mula sa kanyang katawan. Ang isang nakasisilaw na ilaw ng Taybak ay sumabog mula sa Bearlit na Taybak at pinalaki tulad ng isang higanteng dragon sa kalangitan. Ito ang ganap na sining ng Taybak. Bear Ely ay lalabas lahat. Gamit ang Bearlit Sword at Absolute Sword Art, maaaring pumatay si Bear Ely ng isang powerhouse sa huling yugto ng ranggo ng Great Celestial. Kung ang 49 ay maaaring makaligtas sa pag-atake, mananalo siya sa labanan na ito. Ang mga manunood sa labas ay napanood ang arena na kinakabahan. Nadama ni James ang isang malakas na presyon na bumagsak sa kanya kahit na naaktibo niya ang arte ng Femsurge. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak sa ilalim ng matinding presyon. Sa kabila ng kanyang kawalan, hindi natatakot si James. Tumalon siya sa hangin at itinaas ang Suprema's Sword. Ang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng Genesis ay lumitaw mula sa Suprema's Sword at nabuo ang pagbulag ng lakas ng Taybak. Ano ito?
Ang mga kapangyarihan ba ng Genesis mula sa mga eroplano? Narinig ko ang Suprema's Sword ay nilikha ng isang powerhouse mula sa isa sa mga eroplano. Ang Tayback ay naglalaman ng mga kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Kahit na ang kasalukuyang Lord Supremos, Qui-Regen, ay hindi maaaring makapagbigay ng tunay na lakas nito. Gayunpaman, 40 hindi. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagulat. Gayunpaman, hindi pa nagawa si James. Matapos lumitaw ang mga kapangyarihan ng Genesis, pinagsama-sama sila ng isang makapangyarihang puwersa at naging isang nakakatakot na landas ng Tayback. Ano ang kamangha-manghang? Pinagsama niya ang mga kapangyarihan ng Genesis sa isang landas ng Tayback. Ang kanyang landas ng Tayback ay higit sa ganap na sining ng Tayback. Si Bear Ely ay nasa panganib. Agad na nadama ng mga powerhouse na ang kataas-taasang landas ng Tayback ni James ay mas malakas kaysa sa ganap na sining ng sword ni Bear Ely. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5324. Makikita ng mga manunood na ang landas ng Tayback ni James ay higit na mataas. Si Clotilda, na nanunood mula sa pangunahing auditorium, ay nagtaas ng kilay. Naramdaman ni Bear Ely ang makapangyarihang puwersa mula sa landas ng Tayback ni James, at ang mga ugat ay nakabulok sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lakas ng buong katawan ng kanyang katawan ay nagsimulang kumalat ng masigla at isinama sa landas ng kanyang Tayback. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang Tayback pasulong at sinabing, pumunta. Ang Bear Ely terrifying sword path energy ay sumisid sa hangin. Mabilis na inihagis ni James ang Genesis Sword Art at pinakawalan ang isang malakas na enerhiya ng Tayback. Boom! Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay nag-clash. Ang enerhiya ng Tayback ni Bear Ely ay nasira. Kaagad pagkatapos, napapaligiran siya ng James Sword Energy. Itinaas ni Bear Ely ang kanyang kamay upang labanan ang malakas na puwersa. Crack! Nawasak ang Tayback ng Bearlit. Ang laman at kaluluwa ni Bear Ely ay hindi makatiis sa puwersa at patuloy na nasugatan. Matapos mailabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, wala sa gasolina si Bear Ely. Sa kanyang pisikal na lakas lamang, imposibleng hadlangan ang pag-atake ni James. Sumabog ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nawawala sa isang instant. Kahit na ang landas ng Tayback ni James ay nagtagumpay, ang matagal na puwersa ng pag-atake ni Bear Ely ay nagdulot ng pinsala sa katawan ni James. Ang kanyang katawan ay mukhang parang hiniwa ng ilang libong beses, at natakpan siya ng mga pinsala. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga sugat ay hindi nakamamatay. Walang paraan. Madali na nawala si Bear Ely. Sinanay siya ng Yefterist na lumaban sa arena. Nasa rurok ng ranggo ng Petit Celestial, at ang kanyang kalaban ay nasa maagang yugto lamang ng pinakamataas na ranggo. Ang F-49 ay masyadong malakas. Nabigla ang mga manunood sa kinalabasan ng labanan at nagtaka sa lakas ni James. Walang inaasahan na si Bear Ely na natalo ng madali. Ang isang magsasaka sa pinakamataas na ranggo na pagpatay sa isang powerhouse sa ranggo ng Petit Celestial ranggo. Dahan-dahan ang bumaba si James mula sa kalangitan at matatag na lumapag sa lupa. Bigla, naglabas siya ng isang bibig ng dugo. Mabilis niyang ipinasok ang kanyang Tayback sa lupa upang maiwasan ang pagbagsak. Makalipas ang ilang sandali, dumiretso siya. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga labi at ngumiti. Pinuri siya ni Latros, na nagsasabing, nilikha niya ang aking mga inaasahan. Hindi masama, may malaking potensyal siya. Kung patuloy siyang nagpapabuti, makakakuha siya ng isang paanan sa madilim na mundo. Sumang-ayon si Lemuel, malakas siya. Gayunpaman, nasa limitasyon na siya. Ginamit niya ang Suprema's Sword upang palayasin ang libong Genesis Path Body at isinaaktibo ang Femsurge Art upang talunin ang powerhouse ng Yefteris. Huff! Huminga ng malalim si Clotilda. Matapos patayin si Bear Ely, alam niya na ang Yefteris ay nakaranas ng malaking pagkawala. Ang mga Yefteris ay hindi nawala ng maraming kayamanan sa mahabang panahon. Hindi siya sigurado kung paano ipaliwanag ang sitwasyon sa pinuno ng Yefteris. Nanalo siya ng isang malaking premyo pool. TSK. Nasiyahan ako na makita ang mga Yefteris na nawala ng labis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5325.
Ang mga powerhouse ay nagpatay sa mga Yefteres, na bihirang nahaharap sa pagkatalo. Inisip ng karamihan na sapat si James at tatapusin ang kanyang hamon. Sa sorpresa ng lahat, sumulyap lamang si James sa premium pool at umupo sa arena upang may posibilidad na magkaroon ng kanyang mga sugat. Kahit na pinatay ni James si Bear Ely sa isang pag-atake, nakaranas siya ng malaking pinsala mula sa kanilang paghaharap. Kaya, nais ni James na gumamit ng pagkakataon upang gamutin ang kanyang mga pinsala upang magpatuloy sa kanyang susunod na labanan. Hindi ba niya pinaplano na tumigil? Kung hindi niya tapusin ang kanyang hamon ngayon, ang Yefteres ay magpapadala ng isang powerhouse sa Great Celestial Rango upang labanan siya. Ang arena ay magbubukas ng mga bagong mode kung nahaharap siya sa isang kalaban ng dalawang rango na mas mataas kaysa sa kanya. Panipi. Bihirang magkaroon ng mga kalaban na may pagkakaiba-iba ng dalawang rango ng paglilinang sa bawat isa, kahit nasa madilim na mundo, di ba? Ang ilang mga powerhouse ay nagsimulang talakayin. Ang taong namamahala sa arena, si Clotilda, ay tumayo ng isang magandang ngiti at ungol. Anong sorpresa? Tinanong ni Lemuel, ano ang ibig sabihin ng mga bagong mode? Huminga ng malalim si Latros upang mabawi ang kanyang sarili, pagkatapos ay ipinaliwanag, napakabihirang magkaroon ng mga powerhouse na may pagkakaiba sa dalawang rango ng paglilinang na nakikipaglaban sa bawat isa, kahit nasa gitna ng mga primeval. Kung nangyari ito sa arena, magbabago ang mga patakaran, at ang mga laban ay hindi limitado sa isang on isa. Nagulat, nagtanong si Lemuel, hindi ito limitado sa isa sa bago. Kung gayon, gaano karaming mga tao ang maaaring lumahok? Sumagot si Latros, hanggang sa 49. Mula sa puntong ito, hindi lamang ang mga Yefteres ay makapagpadala ng isang powerhouse sa Great Celestial Rank upang lumahok sa labanan, ngunit ang iba pang karera ay maaari ring magpadala sa mga mapaghamon. Gayunpaman, ang mga mapaghamon ay dapat maglagay ng isang pusta na naaayon sa premium pool ni James. Kung manalo ang mga mapaghamon, kakailanganin nilang ibahagi ang premium pool. Kung mawala sila, ang kanilang mga taya ay dadagdag sa kasalukuyang premyo ng James. Panipi. Nakikita ko, naunawaan ni Lemuel ang mga bagong patakaran. Sa loob ng arena, nakatuon si James sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Swoosh! Isang light ray ang nahulog sa lupa, at lumitaw si Clotilda mula rito. Pagkatapos, lumakad siya kay James. Itinaas ni James ang kanyang ulo upang salubungin ang kanyang tingin, naghihintay sa kanya na magsalita. Napakasigang mo. Susunod, haharapin mo ang mga kalaban sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Mayroong iba't ibang mga mode na maaari mong piliin. Ipinaliwanag ni Clotilda ang mga bagong mode ng detalyado. Nagsimulang mag-isip si James tungkol sa kanyang susunod na paglipat. Tumingin siya sa kanya at tinanong, nais mo bang magpatuloy sa isa o gawing mas panabik at kumuha ng maraming mga mapaghamon ng sabay-sabay? Sinulyapan ni James ang kanyang kasalukuyang premium pool. Pagkatapos, sumagot siya, ang huli. Ang karamihan ng tao ay naging ligaw matapos marinig ang kanyang sagot. Magmadali at ipagbigay alam sa aming Panginoon. Humiling ng mga miyembro sa maagang yugto ng Great Celestial Rango na dumating sa arena. Gayon din, magdala ng ilang mga kayamanan. Kami ay mananalo ng isang kapalaran. Maraming mga manunood ang na-hype at agad na nagpadala ng mga mensahe upang ipaalam sa kani-kanilang mga sekta. Ilan ang mga kalaban na kukunin mo? Tanong ni Clotilda. Mabilis na nagsagawa si James ng isang pagsusuri ng kanyang lakas. Marami pa rin siyang supernatural na kapangyarihan na hindi pa niya ginagamit, kasama na ang ikalawang kalahati ng Genesis Path banal na kasulatan at ang kanyang pinakadakilang card ng Trump, ang Tresensia Comprehender. Ang Tresensia kompleto. Susubukan ko muna ang 3. Inunat ni James ang 3 daliri. Alright, bibigyan ka ng ilang oras upang mapuno ang iyong lakas. Sumagot si Clotilda ng may ngiti, pagkatapos ay lumingon upang umalis sa arena. Di nagtagal, gumawa siya ng isang anunsyo. Mula ngayon, isang arena lamang ang mananatiling bukas. 49 ang napili na kumuha ng 3 kalaban sa kanyang susunod na labanan. Ang Yefteres ay magpapadala ng isang mapaghamon, kaya mayroong 2 higit pang bukas na mga puwang. Sino mang interesado ay dapat mag-sign up para dito sa lalong madaling panahon. Ang susunod na labanan ay magaganap sa 10,000 taon. Panipi.
Bihirang magkaroon ng mga powerhouse na dalawang ranggo ng paglilinang sa bawat isa. Ang ganitong mga laban ay palaging naging malaking sensasyon sa madilim na mundo. Itinakda ni Clotilde ang labanan 10,000 taon mamaya, alam ang iba pang mga pangunahing karera na nangangailangan ng oras upang makagawa ng mga paghahanda. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5326. 10,000 taon ay hindi itinuturing na mahabang panahon, ngunit sa loob ng panahong ito, ang balita tungkol sa labanan ay kumalat sa buong Dark World. Maraming mga nangungunang mga Predae user mula sa mga Primevals ang naglakbay sa arena upang panoorin. Malubhang sinabi ni Latros, 49 ang sumakay sa oras na ito. Napaka-bold niya na kumuha ng 3 mga mapaghamon sa maagang yugto ng Great Celestial Rango. Ang balita tungkol sa papasok na labanan ay kumalat na at malayo. Ang iba't ibang karera na interesado na lumahok ay magpapadala ng kanilang pinakamalakas na miyembro sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Ang mga powerhouse na ito ay ang pinakamahusay sa kanilang mga ranggo. Paano ang 49 na labanan ang mga ito habang nasa pinakamataas na ranggo lamang? Panipi. Sumimangot si Lemuel. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, siguro gagawa siya ng isang himala. Inaasahan ko ito. Bumantong hininga si Latros, hindi naniniwala na si James ay maaaring lumabas na matagumpay. Ang mga mapaghamon hanggang ngayon ay espesyal na sinanay ng mga Yefteris upang labanan sa arena. Bagaman malakas sila, mas mahina sila kumpara sa mga pangunahing alagad. Sa pamamagitan ng paraan, naisip ni Lemuel ang isang bagay at tinanong, kung pinapabuti ni James ang kanyang ranggo ng paglilinang bago ang labanan, tataas din ang limitasyon ng paglilinang ng kanyang mga mapaghamon. Nagulat si Latros sa kanyang tanong. Sumagot siya. Hindi pa kami nakakita ng ganoong kaso sa arena. Mahirap mag-advance sa susunod na ranggo sa mga mataas na ranggo ng paglilinang. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng isa upang makaipon ng karanasan at pagbutihin ng paunti-unti. Walang sino man ang gumawa ng isang tagumpay sa ranggo ng paglilinang habang nasa arena. Panipi. Tumigil si Lemuel sa pagtatanong ng anumang karagdagang mga katanungan. Sa arena, nakatuon si James sa pagpapagamot ng kanyang mga pinsala. Kasabay nito, naisip niya ang tungkol sa kung paano manalo ng higit pang mga kayamanan mula sa mga pangunahin na mundo. Ang kanyang susunod na labanan ay hindi kapani-paniwalang matindi. Gayunpaman, wala siyang hangarin na huminto pagkatapos ng susunod na tugma. Sa halip, nais niyang lumaban muli upang makaipon ng sapat na kayamanan upang tumayo laban sa isa sa mga karera ng Primeval. Ang kanyang pangwakas na trump card ay ang Trescentia Comprehend Art. Samantala, ang pinuno ng Nevriades na si Talvolay, na nagbabasa ng isang sinaunang libro sa kanyang pag-aaral, ay nag-ambala sa pamamagitan ng isang kumatok sa pintuan. Halika, mahinahon na sabi ni Talvolay. Binuksan ang pinto, at pumasok si Yuvan sa pag-aaral. Lumuhad siya sa lupa at magalang na sinabi, Sir Talvolay. Sumagot si Talvolay, maaari kang tumayo. Ano ito? Iniulat ni Yuvan, nakatanggap ako ng balita mula sa Yefteris na ang isang pambihirang magsasaka ay lumitaw sa kanilang arena at natalo ang marami sa kanilang mga mandirigma. Naaktibo na nila ang mode na multi-hamon. Panipi, nakikita ko, sagot ni Talvolay. Bagaman ang isang labanan sa pagitan ng mga kalaban na may pagkakaiba-iba ng dalawang ranggo ng paglilinang ay kahanga-hanga, hindi ito naririnig sa madilim na mundo. Kaya, hindi niya ito binigyan ng pansin. Sir Talvolay, ang kanyang pangalan ay 49. Siya ay mula sa gitnang eroplano. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang pangalan ay James Caden. Ibinagsak ni Talvolay ang kanyang bak at bulalas, James. Oo, si James. Panipi, mayroon ba siyang nais na kamatayan? Bakit siya lumakad papunta sa teritoryo ng Yefteris? Sumimangot si Talvolay. Ang mga browser ni Yuvan ay lumabo. Matapos ang isang maikling pag-aalangan, ipinahayag niya ang katotohanan. Tinitigan siya ni Talvolay at tinanong, kaya't ikaw ang nagsabi sa kanya. Gusto ko lang makagawa ng isang kalakalan sa kanya dahil masasabi kong siya ay isang magandang tao. Alam na ba ni Thea na siya ay nasa teritoryo ng Yefteris? Ang prinsesa ay hindi pa rin alam. Panipi,
Inutusan ni Talvolay, dalhin ang Thea at ilan sa aming mga miyembro sa maagang yugto ng Great Celestial Rank sa arena ng Yeftero. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5327. Naiintindihan. Umalis kaagad si Yuvan pagkatapos matanggap ang order at hinanap si Thea. Binago na ni Thea ang kanyang apelyido sa Mab-ins. Princess. Lumuhad si Yuvan sa lupa. Sinuportahan siya agad ni Thea at sinabing, Yuvan, hindi na kailangan ng mga formalidad. Tumayo si Yuvan at sinabing, inutosan ako ng iyong ama na dalhin ka sa Yefteres. Panipi. Agad na nagyelo ang ngiti ni Thea. Umupo siya nang walang magawa at sinabing, kaya sa lalong madaling panahon. Mabilis na tiniyak siya ni Yuvan, hindi ito magpatuloy sa iyong kasal. Ang isang powerhouse mula sa gitnang eroplano, na pinangalanan na 49, ay lumitaw at kasalukuyang nakikipagkompetensya sa arena ng Yefteres. Agad na nakilala ni Thea ang pangalan. Tumalon siya sa kanyang mga paa at tinanong sabik, bakit siya pumunta sa Yefteres. Naglalakad siya sa kanyang sariling libingan. Bakit siya sobrang walang ingat? Sinabi ko na sa kanya na huwag pumunta sa madilim na mundo. Bakit hindi niya ako nakikinig? Panipi. Humiga siya sa paligid ng silid sa pag-aalala. Princess, dadalhin kita sa Yefteres. Gayunpaman, may ilang mga kondisyon. Una, hindi mo dapat ibunyag ang iyong relasyon kay James. Pangalawa, nandoon ka lamang upang bisitahin at hindi pinapayagan na makipag-ugnay sa kanya. Panghuli, dapat kang makinig sa akin habang nasa teritoryo ng Yefteres. Panipi. Natatakot si Yuvan na dalhin si Thea sa Yefteres ay magiging sanhi ng mga problema. Kaya, siniguro niyang sumang-ayon siyang sumunod sa ilang mga patakaran. Sige, makikinig ako sa iyo, sumang-ayon si Thea nang walang pag-aatubili. Ang pinakadakilang pag-aalala niya ay ang kaligtasan ni James. Bagaman hindi sila makikipag-usap sa isa't isa, natutuwa siyang magkaroon ng pagkakataon na makita siya. Biglang nagyuzisa si Thea at tinanong, gaano siya manalo? Naisip ni Yuvan ng ilang sandali at sumagot, hindi ako sigurado tungkol sa mga detalye. Gayunpaman, alam ko na ang mga kayamanan sa kanyang premyo na pool ay dapat maihahambing sa mga mapagkukunan ng mga ordinaryong puwersa sa loob ng mga primeval. Ginamit ni James ang Supremus Sword at Supremus Lotus, na pambihirang kayamanan, bilang kanyang kapital sa pagtaya. Ngayon na siya ay nanalo ng ilang mga pag-ikot, ang kanyang premyo pool ay lumaki na hanggang sa puntong ito ay naaayon sa mga mapagkukunan ng mga ordinaryong puwersa sa loob ng madilim na mundo. Gayunpaman, ang kanyang premyo pool ay hindi pa rin maihahambing sa mga makapangyarihang karera. Ang oras ay ang kakanyahan. Hindi tayo dapat mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-chat. Umalis ka agad at subukang maabot ang Yefteres bago magsimula ang labanan. Nagtataka rin akong makita kung anong uri ng lakas na hamanin ng bata ang tatlong kalaban sa Great Celestial Rank habang nasa pinakamataas na ranggo lamang. Inaasahan ni Yuvan na makita ang laban. Mabilis siyang pumili ng ilang makapangyarihang mga alagad sa Mevriades at umalis patungo sa teritoryo ng Yefteres. 10,000 taon ang tunog tulad ng isang mahabang panahon, ngunit ito ay sa katotohanan napakaikli. Sa isang kisap mata lamang, 9,900 taon na ang lumipas. 100 taon lamang ang layo mula sa labanan. Sa mga nakaraang taon, maraming mga primeval ang nakarinig tungkol sa labanan at naglakbay sa teritoryo ng Yefteres. Nagtataka silang malaman kung sino ang katakot-takot na hinamon ang tatlong kalaban na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Si James ay nakaupo sa arena sa isang lotus na posisyon ng mahinahon. Ang kanyang mga sugat ay gumaling ng matagal, ngunit siya ay nanatiling hindi gumagalaw sa lugar, sinusubukan upang mapagbuti ang kanyang Tresensia kumpletong sining. Panahon na ang mga debuts ng arte ng Tresensia at nagiging isang pangalan ng sambahayan sa madilim na daigdig. Biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5328. Clotilda ay lumuhad sa isang tuhod sa pangunahing bulwagan ng Yeftero. Bilang manager ng itim na merkado, nagkaroon siya ng napakataas na katayuan sa Yefteres. Gayunpaman, kailangan niyang lumuhad sa piling ng lalaki sa harap niya.
Sir Halianor, maraming mga powerhouse mula sa iba't ibang karera ang pumasok sa aming teritoryo. Tama lamang na sakupin mo ngayon. Si Halianor Yeftero ay ang dakilang nakatatanda ng Yefteres. Siya ay may mataas na awtoridad at pangalawa lamang sa pinuno ng Yefteres. Siya ay isang powerhouse sa huling yugto ng Holy Celestial Rank at isa sa pinakamalakas sa Yefteres, pati na rin sa madilim na mundo. Ibinigay ni Clotilda ang maraming mga titik at sinabing, ito ay mula sa mga karera na interesado na lumahok sa susunod na labanan ng arena. Mangyaring suriin ang mga ito. Ang mahabang kulay abo na buhok ni Halianor at kulubat na balat ay nagpakilala sa kanyang katandaan. Bukod dito, ang kanyang walang listahan na ekspresyon ay mukhang-mukhang patay na siya sa anumang sandali. Kinuha niya ang mga liham, casual na sumulyap sa kanila, at sumagot, hindi kami makikilahok sa labanan. Iwanan ang pagkakataon sa iba pang tatlong sinaunang karera. Kami ay nagdusa ng isang malaking pagkawala sa oras na ito, Sir Halianor. Bakit hindi natin ginagamit ang pagkakataong ito upang makagawa ito? Iminungkahi ni Clotilda. Sumagot si Halianor, makakaya nating mawala ang ilang mga mapagkukunan. Hindi ito malaking pakikitungo. Naiintindihan ko. Hindi siya sinalungat ni Clotilda. Di nagtagal, kumalat ang balita sa buong Dark World. 49 ang haamon ang tatlong kalaban sa maagang yugto ng Great Celestial Rank sa susunod na labanan. Inihayag ng Yefteres na hindi sila makikilahok. Sa halip, iniwan nila ang pagkakataon sa iba pang mga sinaunang karera. Kaya nangangahulugan ito ng 49 laban sa mga powerhouse mula sa tatlong sinaunang karera. Yip, isang kinatawan mula sa Suonteles, Zoltrams, at Mevraes ay ipapadala upang lumahok sa labanan laban sa 49. Kung manalo sila, ibabahagi nila ang premium pool. Ang bawat lahi sa loob ng madilim na mundo ay tinatalakay ang paparating na labanan. Samantala, si Yuvan at Thea ay nakarating sa pangunahing bundok ng Yefteres. Lumuhad si Yuvan na may isang tuhod at magalang na sinabi, masaya na makilala ka, Sir Halianor. Ako si Yuvan Mora mula sa mga Mevraes. Matapos magsalita, hinatak ni Yuvan ang braso ni Thea. Nagulat si Thea sa kanyang pagkilos ngunit agad na natanto ang kanyang hangarin. Ibinaba niya ang kanyang ulo at lumuhad sa sahig. Sinulyapan sila ni Halianor mula sa pinakamataas na upuan at mahinahon na nagtanong, bakit hindi dumating si Talvolay? Si Sir Talvolay ay nasugatan sa isang nakaraang labanan. Kasalukuyan siyang nakabawi mula sa kanyang mga sugat at hindi pa akma na maglakbay. Partikular niyang inutusan ako na bisitahin at dalhin ang prinsesa dito upang magtanong tungkol sa kasal. Nagsalita si Yuvan na may lubos na paggalang. Si Thea ay pumalakpak sa kanyang mga kamao matapos marinig si Yuvan na banggitin ang kasal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5329. Lemuel na hindi siya nanindigan laban sa Halianor. Bulong ni Latros, hindi ko inaasahan ang labanan upang maakit ang dakilang elder ng Yefteres. Si Lemuel ay hindi tumugon at naobserbahan ang Halianor mula sa malayo. Maraming mga powerhouse ang pumasok sa auditorium, at malapit nang magsimula ang labanan. Sa mga upuan sa harap ng auditorium, tiningnan ni Halianor si Yuvan at nagtanong ng nakangiting, sino ang Mevray na nagpadala sa butler na si Yuvan ay sumagot, ang aming kinatawan ay si Ganon Maban. Siya ay isang magsasaka sa maagang yugto ng Great Celestial Rank. Mahinahon na sinabi ni Halianor, oh, Ganon. Ang henyo na malubhang nasugatan ang isang kalaban sa Martial Celestial Rango. Panipi. Yeah. Tumanggaw si Yuvan. Tumingin si Halianor sa gitnang may edad na may suot na itim na balabal sa tabi niya. Ang tao ay may isang napaka-ordinaryong hitsura ngunit, sa katunayan, isang napakakakilakilabot na pag-iral. Siya ang pinuno ng lahi ng Suonteli, si Zebulon Suonteli. Ang Suonteles ay nireranggo sa pangalawang sa apat na sinaunang karera ng Dark World. Ang kanilang pinuno ay nasa gitnang yugto lamang ng banal na ranggo ng Celestial. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Suonteles ay umabot sa rurok ng banal na ranggo ng Celestial na matagal na at mas malakas kaysa sa kasalukuyang pinuno. Tumayo si Zebulon, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi, napakagandang makita ka, Sir Halianor. Nakangiting sinabi ni Halianor, hindi ko inaasahan na darating ka sa personal.
Dapat akong humingi ng tawad sa maligamgam na pagtanggap. Hindi ito malaking pakikitungo, Sir Halianor. Tinanong ni Halianor, kaya, sino ang kinatawan ng Suonteles? Sumagot si Zebulon, ito si Janos Suonteli. Ang ilang mga powerhouse ay nakarinig ng pag-uusap, at ang kanilang mga mukha ay twitched sa pagkabigla. Si Halianor, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Lumingon siya sa pinuno ng Zoltrams at tinanong, ano ang tungkol sa iyong lahi? Ang isang taong mukhang rowdy ay ngumisi at sumagot, narito lamang kami upang sumali sa saya at hindi tunay na balak na manalo. Kahit na nanalo tayo sa labanan na ito, hindi ito magiging isang kagalang-galang na nagawa para sa amin na mapang-api ang isang tao sa pinakamataas na ika-6 na ranggo. Tulad ng Suonteles, napili din namin ang isang alagad sa ranggo ng Petit Celestial upang lumahok sa labanan. Panipi. Ang 4 na sinaunang karera ay agad na naging sentro ng pansin. Nagtataka ang lahat upang malaman kung anong uri ng mga mahuhusay na alagad ang 3 sinaunang karera na ipinadala upang labanan ang 49. Maliban sa mga Mevriers, na ang kinatawan ay nasa maagang yugto ng Great Celestial Rank, ang Suonteles at Zoltrams ay nagpadala ng mga alagad sa ranggo ng Petit Celestial. Bagaman sila ay nasa ranggo lamang ng Petit Celestial, kilalang mga Predae user sa madilim na daigdig. Naupo si Thea sa tabi ni Yuvan at patuloy na nagpapadala sa kanya ng makabuluhang sulyap. Gayunpaman, nagkunwari si Yuvan na hindi alam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5330. Ganon, Janos, at Thornburg ay mga henyo mula sa mga sinaunang karera. Bagaman ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay walang kahanga-hanga, kilalang-kilala sila sa kanilang hindi kapani-paniwalang mga nagawa. Matapos pumasok sa arena, tinitigan nila si James. Ang mga Mevriers, Suonteles, at Zoltrams ay naglagay ng maraming mga mapagkukunan, kabilang ang mga bihirang mga halamang gamot at makahimalang elixir, bilang kanilang mga taya. Ang mga manunood ay mga powerhouse mula sa iba't ibang karera ng madilim na mundo. Lahat ay tinitigan ang arena. Malapit na itong magsimula. Paano lalaban ang 3 mga Predae user na tulad nila? Ito ay magiging isang himala kung talunin niya ang isa sa kanila. Tiyak na may lakas siya upang talunin ang hindi bababa sa isa. Kung hindi, hindi niya ito gagawin hanggang sa arena. Ang mga manunood ay gumawa ng mga puna tungkol kay James. Si James, ang paksa ng kanilang talakayan, ay kalmado na tumayo sa gitna ng arena gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang kanyang 3 kalaban ay nagpalitan ng sulyap. Kinuha ni Ganon ang inisyatibo at mahinahon na sinabi, hindi ako nakasanayan sa iba. Una muna kayong mga tao. Magsasagawa ako ng aksyon pagkatapos kayong dalawa ay natalo. Panipi. Si Ganon, na nagmula sa Mevriers, ay kumilos ng napakamapagmataas. Bagaman sila ay dapat na nasa parehong koponan, wala siyang balak na sumali sa puwersa kasama ang dalawa pa. Ni hindi rin ako, sabi ni Janos na may malabong ngiti. Dahil ayaw kayong dalawa na gumawa ng aksyon, gagawin ko ito. Kung pinamamahalaan ko siyang patayin, huwag mong isipin ang pagbabahagi ng premium pool. Napangiti si Thornburg. Sina Ganon at Janos ay gestured sa kanya upang gawin ayon sa nalulugod, pagkatapos ay bumalik sa isang sulok ng arena. Si James ay bahagyang natigilan sa kanilang desisyon. Inaasahan niya na ang 3 sa kanila ay sumali sa mga puwersa. Gayunpaman, tila hindi sila interesado sa pakikipaglaban sa kanya. Napangiti siya ng mahina sa paningin. Humakbang si Thornburg at huminto sa malapit kay James. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabi na nakangiting, wala pang mga pakikipag-away sa pagitan ng mga kalaban na may pagkakaiba sa 2 ranggo ng paglilinang sa loob ng mahabang panahon. Napakaganda mo. Kahit na natalo ka ngayon, maaalala ang iyong pangalan. Panipi. Tumingin si James kay Thornburg at agad na naramdaman ang ranggo ng paglilinang ng kanyang kalaban. Bagaman ang Petit Celestial at mahusay na ranggo ng langit ay isang ranggo lamang, ang pagkakaiba-iba sa lakas ay napakalaking. Kinuha ni Thornburg si James at sinabing, ikaw lamang sa pinakamataas na ranggo. Mayroon akong isang malaking kalamangan, kaya dapat mong gawin ang unang paglipat. Panipi. Hindi naglakas loob si James na pabayaan ang kanyang bantay sa harap ng isang kalaban sa rurok ng ranggo ng Petit Celestial.
Agad niyang isinaaktibo ang landas ng Marcy Ice, Defying Heaven's Art, Filmsurge Art, at iba pang mga supernatural na kapangyarihan na maaaring mapabuti ang kanyang lakas. Swoosh! Ang Suprema's Sword ay ipinakita sa kanyang kamay. Hinawakan ni James ang taybak, at lumakas ang kanyang aura. Sa kanyang makapangyarihang sandata sa kamay, nakaramdam siya ng tiwala at kalmado. Nasaan ang iyong sandata? Ngumiti si James. Bagaman malakas ang kanyang kalaban, nanatili siyang nakaka-relax. Hindi ko kailangan ng sandata upang labanan ka. Si Thornburg ay puno din ng kumpiyansa. Nagulat ang mga manonood. Tila hindi alam ni Thornburg ang tungkol sa 49 na mga laban o kung gaano kalakas ang Suprema's Sword. Kahit na si Bear Ely mula sa Yefteris ay pinatay sa isang paglipat. Si Thornburg ay inilalagay ang kanyang sarili sa isang kawalan. Panipi. Hindi ko alam ang tungkol doon. Ang Thornburg ay hindi mahina tulad ng iniisip mo. Maraming mga powerhouse na napanood ang mga naunang laban ni James. Si James ay ngumiti lamang ng mahina sa kanyang kalaban. Pagkatapos, itinapon niya ang Blight Omniscience. Nagpakita siya bago si Thornburg sa isang instant at sinampal ang kanyang taybak. Ang lakas ng Thornburg ay talagang tumutugma sa kanyang pagmamataas. Sa huling segundo, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at hinarang ang Suprema's Sword na may malakas na puwersa. Kaagad pagkatapos, pinalayo niya ang kanyang sarili kay James. Ang Suprema's Sword ay tumagilid matapos na masaktan ng malakas na puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5331. Boom! Ang enerhiya ng taybak na lumitaw mula sa Suprema's Sword ay tumama sa lupa, na nagdulot ng isang napakalaking hukay na mabuo. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay naayos agad. Bago magreaksyon si James, inilunsad ni Thornburg ang isa pang pag-atake. Tumalon siya sa kalangitan at malumanay na tinapik ang hangin. Ang isang makapangyarihang enerhiya ng taybak ay naging materyal mula sa kanyang mga daliri at lumubog kay James. Sinisingil ni James sa sword energy, at isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa Suprema's Sword. Ang ilaw ng taybak ay binubuo ng mga nakakatakot na kapangyarihan ng Genesis. Rumble. Ang dalawang puwersa ay nag-clash at nagdulot ng pagsabog. Isang malakas na pagmamadali ng hangin ang lumawak, na sumasabog sa parehong James at Thornburg. Ang puwersa ng epekto ay sumakay sa braso ni James, na nagdulot sa kanya ng isang pang-aabik na pang-amoy. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay inalog, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Matapos ang unang paghaharap, masasabi ni James na mas malakas si Thornburg kaysa sa kanya. Kahit na ginamit na niya ang maraming mga supernatural na kapangyarihan upang mapalakas ang kanyang lakas, mahina pa rin siya. Sa kabutihang palad, ang pagkakaiba-iba sa lakas ay hindi masyadong malawak. Si Thornburg, sa kabilang banda, ay nagulat. Hindi niya inaasahan ang isang magsasaka mula sa isang eroplano sa labas na napakalakas sa kabila ng pagiging nasa pinakamataas na ranggo. Siya chuckled at sinabi, kahanga-hanga. Ikaw ay karapat-dapat para sa akin na lumabas lahat. Wala akong kasiya siyang laban sa mahabang panahon, kaya inaasahan kong hindi mo ako mabaygo. Ang tinig ni Thornburg ay sumigaw sa arena tulad ng rumbling thunder. Pagkatapos, ang isang gintong ilaw na may mga mahiwagang inskripsyon ay nakapaligid sa kanyang katawan, na pinapayagan ang kanyang aura na mapabuti ng malaki. Si Thornburg ay nagiging seryoso. Panipi, ito ang kasanayan sa lagda ng Zoltram Race, ang Golden Shield. Sa pamamagitan ng gintong ilaw na nagpoprotekta sa kanyang katawan, kahit na ang Suprema's Sword ay hindi makakasakit sa kanya, di ba? Ang mga manonood ay nasa sabik na makita kung paano nilalaro ang mga bagay. Hehe, chuckled ni Thornburg. Bigla, humakbang si Thornburg at nawala. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa harap ni James. Gayunpaman, mabilis na yumapekto si James at sinampal ang Suprema's Sword sa kanya. Clank! Isang malulutong na tunog ang lumubog nang makipag-ugnay ang Suprema's Sword sa gintong kalasag ni Thornburg. Si Thornburg ay tumayo ng walang paggalaw, hindi naapektuhan ng suntok. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi makitungo sa anumang pinsala. Itinaas ni Thornburg ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang alon ng nakasisindak na puwersa ng palad. Si James ay sinaktan ng sunod-sunod sa isang instant. Bagaman mayroon siyang isang pambihirang pisikal na katawan, ang kanyang dibdib ay hinaypan ng malakas na puwersa.
Mahina ka, sinulid ni Thornber. Oras upang tapusin ito. Ang tinig ni Thornber ay sumasalamin sa lugar. Tinangka ni James na yumigtad, ngunit huli na. Ang mga puwersa ng palma ay nasil na ang puwang ng arena. Isang napakalaking presyon ang bumagsak sa kanyang katawan, na makabuluhang nililimitahan ang bilis ng kanyang paggalaw. Kahit na nagmamay-ari siya ng Blight Omniscience, hindi siya makatakas. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi subukan at hadlangan ang mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5332. Thornber ay isang pambihirang powerhouse. Bagaman ang kanyang pag-atake ay tila ordinaryong, binubuo ito ng hindi mabilang na mga alon ng malakas na puwersa. Nasugatan na si James matapos ang kanilang unang paghaharap. Ngayon na siya ay na-cornered. Alam niya na imposible na mapaglabanan ang mga pag-atake sa mga nagtatanggol na kasanayan na pinagkadalubhasaan niya. Mabilis niyang inalis ang Suprema's Sword, tinawag ang ilang mga kapangyarihan ng Genesis, at pinagsama ang mga ito sa isang protection na hadlang. Ang malakas na pag-atake ni Thornber ay maaaring pumatay ng mga powerhouse sa Great Celestial rank. Gayunpaman, ang protection na hadlang ni James ay hindi nasaktan. Rumble. Ang mga pagsabog ay sumabog sa paligid ng katawan ni James, ngunit hindi siya nasugatan sa proseso. Sumimangot si Thornber at nagbulong, siya ay may kasanayan. Iyon ang mga kapangyarihan ng Genesis mula sa mga eroplano sa labas. Hindi ako makapaniwala na maaari niyang mapakilos ang marami sa kanila upang maprotektahan ang kanyang sarili. Bagaman ang mga kapangyarihan ng Genesis sa Suprema's Sword ay mayroon lamang isang bahagi ng lakas ng kompletong mga landas ng Genesis, nakakatakot silang makapangyarihan kapag pinagsama. Swoosh! Isang madilim na ilaw ang lumitaw bago si Thornber at nabuo sa isang itim na kahoy na taybak. Ang taybak ay mukhang ordinaryong, ngunit mayroon itong isang napakamapang api na aura. Hinawakan ni Thornber ang itim na kahoy na taybak, ngumiti ng mahina, at sinabing, "Napakaganda mo na pinatawag ako ng taybak na ito." Ang hadlang ng Genesis Protection ng James ay mas malakas kaysa noong nakipaglaban siya kay Ladon sa Jew Academy's Arena World. Tiningnan niya si Thornber at mahinahon na sinabi, "Gumamit ka lang ng anumang ibig sabihin ng labanan na mayroon ka. Haharapin ko sila ng diretsyo." Mabilis na lumitaw si Thornber sa harap ni James at pinalabas ang kanyang itim na kahoy na taybak ng walang pag-aatubili. Itinaas ni James ang kanyang taybak upang i-parry ang pag-atake. Clank! Ang mga blades ay nakalock sandali at sinundan ng isang napakalaking pagsabog. Ang shockwave ay sumabog sa parehong Thornber at James. Sa kabutihang palad, mayroon silang mga protection na hadlang. Thornber kasama ang Golden Shield at James na may Genesis Protective Barrier. Bagaman sila ay kumatok, wala sa kanila ang nasugatan. Mabilis na umusbong muli si Thornber. Nag-flash siya sa harap ni James at sinalakay muli. Itinaas ni James ang kanyang taybak at hinarang ang pag-atake. Rumble. Ang mga bingi na pagsabog ay naganap, isa-isa. Ang arena ay napuno ng mga energies ng taybak, at ang mga kasunod ng dalawang mandirigman na flickered sa buong kalangitan. Nagpalitan sina James at Thornber ng ilang libong gumagalaw, at ang kanilang makapangyarihang energies ng taybak ay hinamon sa bawat isa. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang kanilang walang tigil na pagsisikap, malinaw na alinman sa kanila ay hindi maaaring makabuluhang makapangyarihan sa iba pa. 49 ay medyo malakas. Ang taybak ng Thornber ay hindi lamang anumang ordinaryong sandata. Ito ay ginawa mula sa Zoltram Wood, at ang taybak ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Great Celestial ay hindi maglakas loob na maging walang ingat habang nakaharap sa taybak na iyon. Si Thornber ay madaling pumatay ng isang kalaban sa rurok ng Great Celestial rank. Gayunpaman, hindi siya madali laban sa 49. Panipi. Kahit na, ang 49 ay walang kalamangan at nahihirapan na masira ang gintong kalasag ni Thornber. Ang mga manunood ay nagkomento sa laban. Mula sa kanilang pananaw, sina James at Thornber ay pantay na naitugma, at ang kinalabasan ng labanan ay hindi matukoy sa lalong madaling panahon. Sa huli, nasa sa kani-kanilang mga supernatural na kapangyarihan upang matukoy ang mga resulta. Napanood sina Ganon at Janus mula sa mga sideway ng arena. Labis na lumampas si James sa kanilang inaasahan. Nalaman nila ang lakas ni Thornber.
Kumpara sa kanilang lakas, si Thornber ay halos isang pantay na kalaban. Gayunpaman, nahihirapan siyang malampasan si James. Ang dalawang nagpalitan ng tingin sa bawat isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5333. Janos ay nagsabi, tila 49 ay hindi mahina tulad ng naisip natin. Mahirap talunin siya kung hindi tayo sumali sa puwersa. Kung igiit natin ang labanan sa kanya ng solo, kahit na ang isa sa atin ay namamahala upang manalo, lahat tayo ay magdurusa ng mabibigat na pagkalugi. Ang mga browser ni Gannon ay lumabo. Si James ay talagang nagpakita ng malaking lakas, at hindi na siya tiwala sa pagpanalo ng isang one-on-one battle. Gayunpaman, partikular na inutusan siya ni Yuvan na huwag sumali sa puwersa sa iba pang dalawang kakompetensya. Bagaman siya ay walang kabuluhan tungkol sa dahilan, hindi siya naglakas loob na sumuwi sa isang nakatatanda. Sa makatuwid, nagpasya siyang huwag sumali sa mga puwersa sa Suonteles at Zoltrams kahit na ang kanyang tagumpay ay hindi garantisado habang nakikipaglaban sa solo. Hindi ako nakipaglaban sa tabi ng iba pang karera, at wala akong balak na gawin ito, kahit na sa arena na ito. Kung nais mong makipaglaban kay Thornber, sige. Matapos kayong dalawa ay natalo, lalaban ko siya, mahinahon na sagot ni Gannon. Sa palagay mo hindi ko makita ang iyong plano. Nais mong maghintay hanggang sa aming maubos siya. Kung gayon, magpapalabas ka at makitungo sa pangwakas na suntok. Nag-sneak si Janos. Ano ang mali? Natapos mo na ang iyong pagkatalo kahit na bago siya labanan. Mahinahon na sagot ni Gannon. Tumigil si Janos sa pakikipag-usap at lumingon sa labanan. Nang makita na sina Thornber at James ay nasa isang kalawakan pa rin, hindi na niya ito matiis at sumabog sa likuran ni James. Sa sandaling iyon, ang mga espada ni na James at Thornber ay nasa isang bind. Pareho silang isinama ang lahat ng kanilang lakas sa kanilang mga tibak at sinubukan na malampasan ang iba. Nag-hover sila sa kalangitan sa isang standoff. Lumapit si Janos kay James nang walang tunog at bumagsak sa Genesis Protective Barrier. Ang Genesis Protective Barrier ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit ang tibak ni Janos ay isang pambihirang sandata. Siya ay sinaktan ng buong lakas at pinamamahalaang upang basagin ang proteksyon na hadlang ni James. Ang kanyang mga kapangyarihan ay tumulo sa mga bitek at nasugatan si James. Si James ay nag-spot ng isang bibig ng dugo at umungol, nawala. Mabilis niyang binawi ang kanyang tibak, umikot, at sinalakay si Janos. Mabilis na ginamit ni Janos ang kanyang tibak upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanilang mga blades ay nag-clash, at ang puwersa ng epekto ay kumatok kay James. Binigyan ni Thornber si James ng walang pagkakataon na maalala ang kanyang sarili at mabilis na sinundan ang isang pag-atake. Nahuli si James sa biglaang pag-ambush. Sa isang iglap lamang, sina Janos at Thornber ay pinamamahalaang masaktan siya. Sa puntong iyon, alam ni James na hindi na niya may drag ang labanan. Hindi pa ito ang pangwakas na labanan sa arena. Matapos mapupuksa ang kanyang kasalukuyang mga kalaban, nais niyang labanan ang isa pang tugma bago tawagan ito sa isang araw. Nadama ni James na maaari niyang patuloy na labanan hanggang sa maagang yugto ng Martial Celestial Rango. Gayunpaman, ang pagpanalo ng labis ay hindi kinakailangan isang magandang bagay para sa kanya. Kung siya ay magtatapos sa isang labis na halaga ng mga kayamanan, maaaring hindi niya maiiwan ang ligtas sa kanila. Matapos magpasya si James na malutas ang labanan ng mabilis siyang lumipat sa himpapawid at pinalabas ang kanyang tibak, na pinakawalan ang ilang enerhiya ng Genesis Sword na naglalaman ng mga inscription ng Genesis. Sa sorpresa ng lahat, ang mga energies ng Genesis Sword ay hindi agad na atake. Anong uri ng trick ang nilalaro niya? Nagulat si Thornber. Habang sinusubukan niyang malaman ang hangarin ni James, isang mundo ng tibak ang inilatag sa paligid niya. Crap! Agad na nagbago ang ekspresyon ni Janos. Sinubukan niyang makatakas mula sa saklaw ng mundo ng tibak, ngunit huli na. Ang mundo ng tibak ay ganap na na-set up, at isang nakasisindak na presyon na durog sa kanya. Agad siyang nahulog mula sa kalangitan at bumagsak sa lupa. Parehong Thornber at Janos ay nakulong sa loob ng mundo ng tibak. Ang mundo ng tibak ay naiiba sa mga ginamit ni James noong nakaraan. Sa oras na ito, binago niya ang iba't ibang mga kapangyarihan ng Genesis sa energies ng tibak upang mabuo ang mundo ng tibak.
Bagaman mas mababa ito sa Genesis Sword Art, labis pa rin itong malakas. Ang dalawang Predae user sa rurok ng Petit Celestial rank ay nakulong sa loob ng mundo ng Tayback at nagpupumilit na madala ang napakalaking presyon sa loob nito. Ang Thornbur's Golden Shield ay nagsimulang mag-crack, at malapit na ito sa pagsira nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5334. Ang Sword World, na binubuo ng mga energies ng Tayback at ilang mga mahiwagang inscription, ay nabuo ng isang maliit na independenteng puwang. Ang sinumang nakulong sa loob nito ay nasa ilalim ng patuloy na presyon ng energies ng Tayback ng mundo ng Tayback. Ang hindi mabilang na energies ng Tayback ay sumalakay kay Thornbur at Janus nang walang humpay. Di nagtagal, ang gintong kalasag ng Thornbur ay nasira. Ang energies ng Tayback ay lumusot sa kanya at sinaksak siya ng mga pinsala. Si Janus ay nagtapon din ng isang nagtatanggol na kasanayan, ngunit walang silbi ito. Hindi mahalaga kung anong uri ng mga kasanayan sa pagtatanggol na mayroon siya, hindi sapat na makatiis sa energies ng Genesis Sword. Arg! Umungol si Thornbur, pagkatapos ay sisingilan sa hadlang ng Sword World na may itim na kahoy na Tayback. Ang kanyang Tayback ay naglabas ng isang itim na ilaw na binubuo ng lahat ng lakas ng kanyang katawan. Sumugod siya patungo sa hadlang sa isang pagtatangka na malakas na masira ang mundo ng Tayback. Sa kasamaang palad, ang kanyang enerhiya ng Tayback ay agad na nilamon ng energies ng Tayback ni James. Si Janus ay nagtapon din ng maraming mga supernatural na kapangyarihan, sinusubukan na sirain ang mundo ng Tayback. Gayunpaman, ginamit ni James ang energies ng Genesis Sword upang mabuo ang mundo ng Tayback. Kaya, ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at may mabisang panlaban. Kahit na sina Janus at Thornbur ay nasa rurok ng ranggo ng Petit Celestial, hindi nila malaya. Ang kanilang mga vitalidad ay tumanggi ng malaki, at malapit na sila sa kamatayan. Sumuko ako. Mabilis na natalo si Thornbur. Ako rin. Mabilis na sinundan ni Janus ang suit. Matapos silang sumuko, nagkalat si James sa mundo ng Tayback. Si Thornbur at Janus ay bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Matapos matrap sa loob ng mundo ng Tayback para sa isang habang, nasasakop sila sa mga pinsala. Kung hindi nila inamin ang pagkatalo, mawawalan sila ng buhay. Humiga sila sa lupa, desperado na humuhumaling sa hangin. Kasabay nito, sinimulan nilang mapakilos ang kanilang mga kapangyarihan upang gamutin ang kanilang mga sugat. Di nagtagal, ganap silang nakabawi. Inalis ni James ang Suprema's Sword, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi, iyon ay isang mahusay na laban. Panipi. Iniwan ni Thornbur at Janus ang arena nang hindi nagsasabi ng isang salita. Si Ganon, mula sa mga Mevriers, ay ang tanging naiwan sa arena. Sumimangot siya sa paningin ng kanilang pagkatalo. Ang mga powerhouse na nanonood ng labanan ay nagulat. Hindi kapani-paniwala ang pagbuo ng Tayback na iyon. Panipi. Ginamit niya ang mga kapangyarihan ng Genesis ng iba't ibang mga eroplano at ilang mga pangunahing inskripsyon upang bumuo ng isang nakakatakot na pagbuo ng Tayback. Kahit na ang isang henyo na henyo tulad ni Thornbur ay pinilit na sumuko. 49 ay nakakatakot. Marami ang natakot sa lakas ni James. Brat na iyon. Nagulat din si Lemuel. Hindi niya inaasahan na pinagkadalubhasaan ni James ang tulad ng isang pambihirang supernatural na kapangyarihan. Dahan-daang lumapit si Ganon at huminto sa gitnang rehiyon ng arena. Ang kinatawan ng Mevriers na si Ganon, ay nasa maagang yugto ng Great Celestial rank. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nasa itaas ni Janus at Thornbur, kaya natural, mas malakas siya kaysa sa kanila. Matapos mapanood ang kanilang laban, nalaman niya ang tungkol sa kakilakilabot na mundo ng Tayback na maaaring itapon ni James. Ang mundo ng Tayback ay napaka-misteryoso, at hindi siya tiwala sa pagsira nito. Sa sandaling iyon, nawawala si Ganon sa kung ano ang gagawin at sinulyapan si Yuvan, na nasa labas ng arena. Nagpadala sa kanya si Yuvan ng isang mensahe ng telepathic, na nagsasabing, hindi na kailangang magpatuloy. Aminin lamang ang pagkatalo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5335. Ganon ay hindi na-trap sa loob ng mundo ng Tayback at pinapanood lamang mula sa mga gilid. Hindi niya alam ang aktwal na lakas nito at nais na labanan si James upang maranasan ito mismo.
Gayunpaman, nagpadala na siya ng order ni Yuvan. Kaya, agad niyang ibinaba ang ideya. Tumayo siya sa sentral na rehiyon ng arena, tiningnan si James, at sinabi na nakangiting, "Napakalakas mo, at ang iyong supernatural na kapangyarihan ay kahanga-hanga. Hindi ko akalain na makatiis ako at lumabas na hindi nasaktan. Inaamin kong pagkatalo." Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Ganon sa arena. Sa pamamagitan ng tatlong mga mapaghamon na nagpapatawad sa labanan, ang mga taya na inilagay ng kani-kanilang karera ay naidagdag sa nakaraang premyo ng James. Hindi ako makapaniwala na nanalo siya. Ang kanyang mga kalaban ay pinapabagsak sa kanya. 49 ay hindi matatalo sila kung sumali sila sa mga puwersa sa simula. Sumasang-ayon ako. Kahit na ang kanyang pagbuo ng tayback ay malakas, hindi niya maaaring matrap ang lahat ng tatlo. Kung ang alinman sa kanila ay maaaring makagambala sa 49 mula sa labas ng porma sayon, ang iba pang dalawang nakulong sa loob ay mas makatakas ng mas madali. Maraming mga powerhouse ang nagbigay ng kanilang mga opinyon sa labanan. Tumayo si James sa arena, medyo nabigla tungkol sa pagpanalo ng madali. Bago siya makalabas, pinili ng kanyang mga kalaban na tanggapin ang pagkatalo. Hindi niya ito binawi at mabilis na nakaupo sa isang posisyon ng lotus upang mabawi. Ngumiti si Halianor at nagkomento, "Ang batang iyon ay medyo may talento. Magkakaroon siya ng mahusay na mga nagawa sa hinaharap at isang binhi na nagkakahalaga ng pamumuhunan." Hindi ito mukhang balak niyang umalis. Gusto pa ba niyang magpatuloy? Panipi. Sumimangot si Yuvan. Ang iba pang mga powerhouse ay nagulat din sa kanyang desisyon. Nawala si Halianor mula sa lugar at lumitaw sa arena. Tumayo siya sa harap ni James at nagtanong ng nakangiting, "Marami ka nang nanalo, binata. Hindi mo ba pinaplano na tumigil?" Tiningnan ni James ang premyong pool at sumagot, "Isa pa. Tumitigil ako sa sandaling manalo ako ng isa pa." Haha. Si Halianor chuckled at sinabi, "Ayon sa mga patakaran, ang iyong mga kalaban para sa huling pag-ikot ay dapat na nasa maagang yugto ng Great Celestial Rango." Gayunpaman, pinili ng dalawang karera na magpadala ng mga mapaghamon sa rango ng Petit Celestial. Hindi alintana, ang iyong mga susunod na pag-ikot ng mga mapaghamon ay nasa gitnang yugto ng Great Celestial Rank. Mayroon kang isa pang pagpipilian upang labanan ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank. Ngunit kung pipiliin mong gawin ito, ang iyong mga mapaghamon ay kailangang maglagay ng mga taya na mas mataas kaysa sa iyong kasalukuyang kapangyarihan ng premyo upang lumahok. Panipi. Naintriga. Tinanong ni James, gaano karami ang kailangan nilang mapagpusta? Ang Halianor ay nahulog sa pag-iisip. Ang pagkakaiba-iba sa lakas sa pagitan ng isang tao sa pinakamataas na rango ng soberanong at ang huling yugto ng rango ng Great Celestial ay malawak. Isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse na may napakalaking puwang sa mga rango ng paglilinang na hindi naririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Lohikal na, isang mapaghamon sa gitnang yugto ng Great Celestial Rank ay kailangang kumuha ng 2 beses sa halaga ng iyong premyo na pool. Ang mas mataas na rango ng paglilinang, ang mas malakas. Ang iyong rango ng paglilinang ay talagang mababa. Kung pipiliin mong gawin ang mga kalaban sa huling yugto ng rango ng Great Celestial, ang mapaghamon ay dapat na maglagay ng isang pusta ng 3 beses na mas mataas kaysa sa premium pool." Panipi. Ang Halianor ay dumadaan sa mga pamamaraan at ipinapaliwanag ang mga patakaran kay James. Hindi niya inaasahan na si James ay kumuha ng mga kalaban sa huli na yugto ng Celestial Rank dahil ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng gitnang yugto ng Great Celestial Rank at ang huling yugto ay napakalaking. Bukod dito, ang mga dating kalaban ni James ay nasa huling yugto ng Petit Celestial Rank. Pagkatapos, nais kong labanan ang mga kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank, sabi ni James nang walang pag-aatubili. Si TFH Halianor ay binabantayan ng mga salita ni James. Siya chuckled at sumagot, "Sige. Gagawa ako ng mga kinakailangang pag-aayos." Biglang itinaas ni James ang kanyang palad. Si Halianor ay nababagabag. Ang mga powerhouse na nanunood mula sa labas ng arena ay nagulat din. Hindi tinanong ni Halianor, "Nais mo bang kumuha ng 5 mga mapaghamon?" Mahinahon na tumugon si James, "Yip, 5. Tumitigil ako pagkatapos ng pag-ikot na ito. Dapat kang mag-isip ng 2 beses tungkol dito."
Ikaw lamang sa pinakamataas na ranggo ng pinakamataas na ranggo, at ang iyong mga kalaban ay nasa huling yugto ng ranggo ng Great Celestial, hindi maiwasang paalalahanan siya ni Halianor. Napagpasyahan ko na, mangyaring magpatuloy sa mga pag-aayos, sagot ni James, pagkatapos ay tumanggi na magpatuloy sa pagsasalita, hindi ako mabilang na mga Predae user at powerhouse mula sa mga pangunahing karera na pinapanood sa kanya. Namangha ang lahat matapos marinig na nais niyang hamanin ang 5 kalaban sa huling yugto ng Great Celestial Rank.